Survey Fest 2024 naging matagumpay. Governor Pacquiao nagpasalamat. Nag-iisang nakaligtas na nangyaring massacre sa bayan ng Tantangan. Nagpasalamat sa ikadalawang buhay. At Urban Agriculture Demonstration Farm sa lungsod ng Tacorong binuksan na. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Mayo 28, taon 2024. Survey Fest 2024 naging matagumpay. Governor Pacquiao nagpasalamat. Narito ang ulat. Taos-pusong nagpaabot ng pasasalamat si Sarangani Province Governor Roel Pacquiao sa lahat ng dumalo at nakiisa sa katatapos lamang na Sarangani Bay Festival 2024 na ginanap sa Reyes Beach, Barangay Kumasa, Bayan ng Glat. Ayon sa gobernador, malaking bahagi ng tagumpay ng Survey Fest 2024 ay ang suporta ng mga tao, partikular na sa mga turista na nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Pinasalamatan rin nito ang mga kawani ng provincial government, lokal na kapulisan, militar at lahat ng mga bumubuo ng nasabing 3 araw na aktibidad. Dagdag pa ni Pacquiao, ang pagsagawa ng nasabing taon na aktibidad ay hindi lamang isang paraan upang ipamala sa mga turista ang ganda at yaman ng Sarangani Province, bagkus isa rin umano itong paraan upang magbigay ng kasiyahan sa mga tao, partikular na sa mga Saranganya. Magugunitang nakisaya rin sa nasabing aktibidad si Presidential Sister at Senator Amy Marcos, kung saan namangha ito sa dami ng taong dumalo sa isa sa pinakamalaking beach party sa Mindanao. Sa kabila ng kasiyahan, hindi naman nakalimot ang senador na nagpaalala kaugnay sa kahalagahan ng pagprotekta sa likas na yaman at karagatan ng Sarangani. Samantala, kamakailan lang ay kinilala ang Sarangani Province bilang ika-5 sa fastest growing economy sa buong bansa, kung saan hindi na rin ito kabilang sa top 10 ng poorest o pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Soxurgen Headliners. Nag-iisang nakaligtas na nangyaring massacre sa bayan ng Tantangan. Nagpasalamat sa ikadalawang buhay. Narito ang ulat. Nauwi sa massacre ang nangyaring house blessing kagabi, ika-26 ng Mayo taong kasalukuyan sa Purok 5 Luwayan, Barangay Dumadalig sa bayan ng Tantangan, lalawigan ng South Cotabato, matapos ang nangyaring pamamaril na ikinamatay ng 4 katao. Ayon sa impormasyon mula sa pamilya na may-ari ng bahay, matapos ang house blessing ay nagiinuman na ang mga biktima. Ngunit pagsapit ng ika-10 ng gabi ay dumating ang hindi kilalang suspect na may bitbit na Armalite at biglang pinagbabaril ang kanyang kapatid na si Jerry Yuarata na pinaniniwala ang target. Matapos ma-headshot si Jerry ay walang awa ring pinagbabaril ng suspect ang mga kasamahan sa inuman na sina Roland Valespil, RG Villorente at Marcelo Combis. Samantala, maswerte namang nakagapang at nakatago agad sa kanal ang isa nilang kasamahan na kinilalang si alias Red na nagtamo ng tama ng bala sa kamay. Inihayag ng pamilya na posibleng personal grudge ang motibo sa pamamaril at nadamay lamang ang iba. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, Urban Agriculture Demonstration Farm sa lungsod ng Tacorong binuksan na. Narito ang ulat.
Pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George Elechoncito MDDPA ang launching program at ribbon cutting ceremony ng Urban Agriculture Demonstration Farm noong ika-24 ng Mayo taong kasalukuyan sa Purok Pag-asa, Barangay San Pablo, kasama ng alkalde na dumalo si City Councilor Nestor Casador, City Administrator Ramon Losañez, City Agriculturist Ivan Jerry G. Arsegon, Regional Agri MPA Head Officer of General Services Office, Jesse D. Pentavilla, punong barangay ng Barangay San Pablo, Jesser D. Rivera Sr., at mga kinatawan mula sa Agricultural Training Institute Region 12 o ATI-12 at Department of Agriculture Regional Field Office 12 o DARFO 12. Nagsimula ang aktibidad sa Youth in Agriculture Volunteer Day, Abayanihan Challenge 2024, na kung saan nakiisa ang iba't ibang samahan ng mga kabataan gaya ng Tacurong City Sangguniang Kabataan Federation, Brassfield Football Club, Community Garden Farmers, Local Farmer Technicians at Habitat Youth. Sa ika-6 ng umaga, nagsama-sama para makiisa sa guided tour, interactive workshop at demonstration sa demo farm. Sa talumpati ng alkalde, pinaunawa nito ang tungkulin ng urban agriculture sa komunidad at sa seguridad ng pagkain. Tinawag niya ito na inisyatibo sa patuloy na pag-unlad at edukasyon sa agrikultura. Pinasalamatan din niya ang lahat na suporta sa programa at umaasa siya na ito ay gayahin rin ng ibang barangay sa lungsod. Si Jun Ray Samiliano, kinatawan ng Agriculture Training Institute 12 o ATI-12, ay nagbigay rin ng mensahe ng pasasalamat at nangako na ang kanilang tanggapan ay patuloy na susuporta. Ibinahagi naman ni City Agriculturist Ivan Jerry Arzagon ang maikling kasaysayan sa programa. Pinaliwanag nito na ito ay nagsimula noong panahon ng COVID-19 pandemic, na ito ay nakahanda na kung sakaling magkaroon uli ng pandemic, na ito ay nakahanay sa Department of Agriculture's Plant Program para masigurado ang supply ng pagkain. Ayon naman kay punong barangay Jesser D. Rivera Sr. na ang proyekto ay isang biyaya at nagpasalamat naman ito sa local government dahil malaking benepisyo ito sa komunidad. Ang programang ito ay bahagi ng Farmers and Fishers Folks Month na tumulong para sa tinawag na urban farming at mapalakas ang komunidad sa lungsod ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Socksurgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Socksurgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.